Noong 2056, nahaharap ang sangkatauhan sa isang matinding krisis sa ekolohiya. Ang iilan na may pribilehiyo ay humingi ng kanlungan sa loob ng mga protektadong air domes kung saan pinoprotektahan ng purified oxygen ang kanilang pag-iral. Sa pagkawala ng mga pamahalaan, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng malalaking korporasyon. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at mapagkukunan sa pagitan ng mga entidad na ito ay nireresolba ng mga pribadong hukbo. Pinapatakbo ng Nibra Corporation ang Rubicon Space Research Station, kung saan ang mga aktibong pagsisikap ay ginagawa upang makahanap ng mga solusyon sa krisis sa ekolohiya. Mula sa Earth, isang spacecraft na may lula ng 2 pasahero, ang sundalo ng Nebra Corporation na si Hannah Wagner at ang chemist na si Gavin Abbott, ay ipinadala sa Rubicon. Pagdating sa Rubicon, nakipag-ugnayan sa kanila ang mga tripulante at hinihiling ang kanilang kasalukuyang mga coordinate. Ang pagsubaybay sa loob ng spacecraft ay nagpapahiwatig na ang istasyon ay 150 metro ang layo, kahit na hindi nila ito nakikita. Kapag lumitaw si Rubicon sa harap ng mga astronaut, lumiliit ang distansya sa 70 metro lamang. Mabilis ang paggalaw ng spacecraft, na nagudyok kay Hannah na kontrolin upang maiwasan ang pagbangga sa istasyon. Sa kabila ng utos ng Rubicon na nagpapayo laban dito, umaasa si Hannah sa kanyang sariling mga kakayahan at matagumpay na pinigilan ang spacecraft mula sa pagbangga sa istasyon at pagkumpleto ng pamamaraan ng pagdaong. Pagkatapos, sinubukan niyang magtanong tungkol sa dahilan ng pagkawala ng komunikasyon sa crew, ngunit tulad niya, hindi nila maipaliwanag ang sitwasyon. Sa kanyang kwarto, nakipag-ugnayan si Hannah sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na nagngangalang Button, na naninirahan sa isang kwartel sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng militar. Sa Earth, tumitindi ang mga sagupaan sa pagitan ng mga kalaban na korporasyon, na nag-uudyok ng agarang alerto na pumipilit kay Button na putulin ang kanilang pag-uusap. Samantala, sakay ng Rubicon, isang farewell gathering ang gaganapin para sa mga tripulante na nagtatapos ng kanilang mga kontrata at bumalik sa Earth. Sa panahon ng kaganapan, sina Hannah at Gavin ay nakilala ang siyentipiko na si Dmitry Krylov at ang kanyang anak na si Danila, na itinuturing ang mga bagong dating na may maliwanag na hinala. Ang isa sa mga astronaut ay nagpaalam kay Hannah ng mga makabuluhang hadlang sa nakaplanong rutang pabalik sa Earth. Ang isang banggaan sa mga aktivistang pangkalikasan sa Hilagang Hemisphere ay humantong sa pagbuo ng isang hindi kilalang makapal na fog. Dahil dito, dapat baguhin ng crew ang kanilang kurso at mag-navigate sa paligid ng danger zone ayon sa mga tagubilin mula sa Flight Control Center. Si Gavin ay labis na nabalisa sa mga nangyayari, lalo na dahil kabilang sa mga berdeng aktivista ang kanyang malalapit na kaibigan. Nakakagulat, ipinadala ng mga maimpluwensyang kamag-anak ang kanilang tagapagmana sa Rubicon bilang parusa sa kanyang pakikisama sa mga nagpoprotesta. Natuklasan ni Gavin na ang mga mahahalagang detalye tungkol sa insidente ay sadyang itinatago, na humahantong sa kanya upang maghinala sa pakikipagsabuatan ng Nibra Corporation sa pagtatakip. Habang mahigpit na ipinagtatanggol ni Hannah ang kanyang pamumuno, iginiit ni Gavin na pumikit siya sa maliwanag na mga pagkakamali ng korporasyon. Habang tinatapos ni Danila at ng natitirang mga tripulante ang paghahanda para sa kanilang pagbabalik sa Earth, dapat nilang dalhin ang napakahalaga ng mother culture para sa pagpapanatili ng buhay sa planeta. Lingid sa kanilang kaalaman, palihim na nakipag-usap si Hannah sa pamunuan ng korporasyon at tumatanggap ng mga utos para mapabilis ang misyon. Napag-alaman na si Hannah ay talagang isang undercover na operatiba para sa korporasyon, na may katungkulan sa pagnanakaw ng groundbreaking development ni Dr. Dmitry, ang nakakain na algae na may kakayahang bumuo ng oxygen. Sa isang mapangahas na hakbang, pumasok si Hannah sa laboratorio, nahuli lamang ni Dmitry. Ang kanilang paghaharap ay biglang naputol ng isang apurahang mensahe mula sa Vesta 2 module, na responsable sa paghatid sa mga tripulante pauwi. Ang nag-aalalang kapitan ng barko ay nagulat ng kumpletong pagkawala ng komunikasyon sa Earth, na iniiwan ng kanilang module na lumilipad na bulag. Inubos ni Hannah ang lahat ng pagsusumikap upang maibalik ang komunikasyon sa Flight Control Center ngunit hindi ito nagtagumpay. Samantala, ang mga tauhan ng module ay nakikipagbuno sa nakakatakot na gawain ng paglanding ng walang tulong ng artificial intelligence, sa kabila ng kakulangan ng kinakailangang pagsasanay. Hindi napigilan ang bigat ng sitwasyon,
Nagsuot si Hana ng protective suit at nakipagsapalaran sa walang patawad na lawak ng bukas na espasyo upang ayusin ang mga panlabas na sistema ng istasyon. Sa isang malagim na pangyayari, nasaksihan niya ang isang mapang wasak na palabas. Isang serye ng mga pagsabog ang bumabalot sa Earth, na tumakip dito ng makapal na ulap ng usok na bumubulusok sa atmosfera. Sa kritikal na sandaling iyon, nawalan ng kontrol si Vesta 2, sumabog sa atmosfera at nawasak sa harap ng malungkot na tingin ni Hana, na kumitil sa buhay ng lahat ng sakay. Sa kalungkutan, bumalik si Hana sa kanyang cabin, at binati lamang siya ng isang mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na nagdedetalye sa tumitinding kaguluhan sa Earth. Ang kanyang kapatid na babae ay napilitang humingi ng kanlungan sa isang evacuation bunker, dahil humihina ang mahigpit na pagkakahawak ng korporasyon sa pagsugpo sa mga salungatan. Lumalala ang mga bagay habang tinatakpan ng misteryosong fog ang planeta, na pinuputol ang lahat ng komunikasyon sa Earth. Dahil sa kalungkutan, umalis si Dimitri at nag-iisip mag-isa, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Hana na makisali sa kanya sa isang talakayan tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang, matalim niya itong tinanggihan. Samantala, nagsasagawa si Gavin ng pagsusuri sa komposisyon ng atmosfera ng mahiwagang fog, na ang mga resulta ay yumanig sa kanya hanggang sa kanyang kaibuturan. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sinisikap ni Gavin na lisanin ang mundong ito, tinatakan ang sarili sa docking shaft at sinimulan ang depressurization. Sa kabutihang palad, si Hana, na tinulungan ni Dimitri, ay dumating sa tamang oras upang hadlangan ang kanyang kalunas-lunos na pagtatangka. Habang nagpapagaling si Gavin, isang bagong salungatan ang sumiklab sa pagitan ni Hana at Dimitri tungkol sa pagmamayari ng nakakain na algae. Ang doktor ay matatag na tumanggi na isuko ang kanyang imbensyon sa korporasyon, na nagtatago ng mga pagdududa tungkol sa kanilang integridad. Nang magkamalay si Gavin, galit na galit niyang ibinunyag ang resulta ng kanyang pagsusuri kina Hana at Dimitri. Nakagugulat, lumilitaw na ang nagbabantang fog na bumabagsak sa planeta ay nakakalason, ang mga particle nito ay sistematikong sumisira sa lahat ng buhay sa Earth. Mamamatay silang lahat, walang makakaligtas sa kanila. Sa paghihinagpis, nagsimulang huminga ng malalim si Gavin, at nawalan ng malay. Lumabas ang saloobin ni Hana habang binabanggit niya ang kanyang nakababatang kapatid na nasa Earth pa rin, na kinikilala ang kanilang pinagsasaluhang walang katiyakan na kapalaran habang lumiliit ang supply ng oxygen sa istasyon. Inihayag ni Dimitri ang isang kislap ng pag-asa. Ang sistema ng suporta sa buhay ng Rubicon ay pinapanatili ng algae, at ang pinagsamang pagsisikap ng tatlo ay maaaring panatilihing gumagana ang istasyon. Sa puso ng paghahayag na ito, natagpuan ni Hana ang panibagong determinasyon. Kumbinsido na ang mga nakaligtas ay magtitiis sa Earth, na naprotektahan sa mga bunker mula sa nakakalason na fog, nagpasya siyang makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng pag-aayos ng lumang radio system ng ISS. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang signal sa Earth ay hindi nagbubunga ng tugon, na nagpapahina sa kanilang pag-asa. Kinastigo ni Gavin ang mga pagtatangka ni Hana na maabot ang Earth, na binibigyang diin ang malagim na katotohanang kinakaharap ng mga nasa bunker. Ang pagbaba ng oxygen at mga supply ay hinuhulaan ng isang malungkot na hinaharap. Dahil sa gulat, ang kawalan ng pag-asa ni Gavin ay nagbabanta na madaig siya, na nag-udyok kay Dimitri na mag-ingat laban sa mga pabigla-bigla na aksyon na maaaring mapabilis ang kanilang pagkamatay. Ipinaliwanag ni Dimitri ang mechanics ng suporta sa buhay ng istasyon. Ang hindi bababa sa 3 individual na humihinga ng carbon dioxide ay nagpapanatili sa pag-recycle ng oxygen ng system. Ang kawalang ingat ni Gavin ay nagpapanganib sa kaligtasan ng mga tripulante, na maghahatid sa kanila sa isang magkaparehong kapalaran. Sa isang tapat na usapan, pumasok si Hana sa cabin ni Gavin, inilatag ang kanyang kaluluwa. Ipinagtapat niya ang isang buhay na ginugol sa paghabol sa pag-aproba ng korporasyon sa pamamagitan ng walang katapusang mga gawain, na ngayon ay naging hungkag at walang kahulugan. Ang mga panghihinayang ay mabigat sa kanya, na nananagoy sa kakapusan ng oras na inilaan sa pahinga at kagalakan. Sa palagay ko ay talagang niloko ko ang bagay na ito sa buong buhay. Si Gavin, na may mapanglo ng ngiti, ay sumasalamin sa walang saysay na pakikibaka niya at ng mga aktivistang pangkalikasan para sa isang planeta na nawala sa kanila. Nagkakaisa sa kanilang pinagsamang kalungkutan,
Ang dalawa ay nakatagpo ng aliw sa isa't isa, na kumukuha ng lakas mula sa kanilang pagsasama. Habang nagbitiw ang tatlo sa kanilang kapalaran, masigasig nilang inaasikaso ang mga pangangailangan ng istasyon. Habang sinusuri ang algae, napansin ni Hana ang isang banayad na pagbabago sa kanilang kulay sa isang brownish tint. Tinitiyak sa kanya ni Dimitri na ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng isang natural na proseso. Gayunpaman, kapag umalis ang dalawa, maingat na kinuha ng siyentipiko ang isang sample ng kultura para sa karagdagang pagsusuri. Sa hangarin na gumaan ang madilim na kapaligiran, si Dimitri ay nagmungkahi ng isang sandali ng pahinga sa pamamagitan ng isang bote ng alak at isang laro ng mga baraha. Sa gitna ng pakikipagkaibigan, ibinahagi niya ang isang nakakaantig na kwento ng alok ng mga korporasyong Nebra na bilhin ang kanyang algae para sa eksklusibong paggamit sa kanilang mga protektadong air domes. Sa kabila ng pagkatukso ng malaking halaga, ang anak ni Dimitri na si Danilo ay mahigpit na tinutulan ng gayong kawalang katarungan, na nagsusulong para sa universal na accessibility ng pagtuklas ng kanyang ama upang iligtas ang lahat ng buhay. Ipinagtapat ni Dimitri na ang kilos ni Gavin ay lubos na nagpapaalala sa kanyang pinakamamahal na anak. Kasunod ng mga kasiyahan, isang masayang lasing na si Hana ang bumalik sa kanyang cabin nang ang isang transmission mula sa Earth ay humadlang sa kanyang pag-iisa. Isang kinatawan ng korporasyon ang apurahang humihingi ng tulong sa kanya, na inihayag na inilikas ng mga sundalo ang humigit kumulang 300 individual sa isang bunker, na naghahanap ng kanlungan mula sa nakakalason na fog na bumabalot sa planeta. Dahil ang mga antas ng oxygen ay bumababa ng mapanganib at humihina ang moral, ang mga nakaligtas ay nagsusumamo para sa mabilis na paghahatid ng algae sa Earth. Dahil sa inspirasyon, ibinahagi ni Hana at Gavin ang kanilang matapang na plano kay Dimitri para iligtas ang mga taong na stranded sa bunker. Gayunpaman, ang tugon ni Dimitri ay nababagabag ng pag-iingat. Tumanggi siyang talikuran ng algae, na nagpapahayag ng mga reserbasyon tungkol sa kanilang mapanganib na paglalakbay sa Earth nang walang komunikasyon o tulong ng artificial intelligence. Para kay Dimitri, ang panganib na maulit ang kalunos-lunos na kapalaran ng kanyang anak, na hinihimok ng marangal na hangarin, ay napakalaki upang madala. Biglang hindi maganda ang pakiramdam ni Hana at bumagsak. Dinala siya ni Dimitri sa laboratorio para sa pagsusuri, na pinaghihinalaang may koneksyon sa pagitan ng nabagong kulay ng algae at ng kalagayan ni Hana. Pagsapit ng gabi, sinisiyasat ni Hana ang huling mensahe ng kanyang kapatid, inaalam ang mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Button at kung nakarating siya sa bunker. Nang sumunod na araw, hindi napigilan ng mga pangamba ni Dimitri, determinadong idineklara ni Hana at Gavin ang kanilang hangarin na bumaba sa Earth, anuman ang pakikilahok ng siyentipiko. Bilang tugon, inilabas ni Dimitri ang algae, na ngayon ay ganap na nabago sa isang malalim na kayumangging kulay. Inihayag ang nakagugulat na paghahayag sa likod ng pagbabago, ipinaliwanag ni Dimitri na buntis si Hana. Ang kanyang hormonal fluctuations ay nag-trigger ng isang tugon sa mga inang kultura ng algae, unraveling ang misteryo ng kanilang pagbabago. Ayaw maniwala ni Hana. Alam na alam niya ang tungkol sa mga patakaran ng Nebra Corporation, kabilang ang mandatoryong sterilization chip na itinanim sa kanilang mga sundalo. Ipinaliwanag ni Dimitri na ang chip system ay na-deactivate kapag nawala ang komunikasyon sa Earth. Gayunpaman, ang pagbabalik sa Earth ay muling magpapagana sa chip, na malalagay sa panganib ang pagbubuntis ni Hana. Nahaharap sa isang masakit na desisyon, nagpa siya si Hana na talikuran ang pagiging ina para sa mas malaking dahilan ng pagliligtas ng mga buhay sa Earth. Si Gavin, na nababagabag sa sakripisyo ni Hana, ay naghahanap ng katiyakan na ito talaga ang kanyang nais. Sa kabila ng kanyang panloob na kaguluhan, si Hana ay nananatiling matatag sa kanyang paniniwala, na kinikilala ang mga likas na panganib sa kaligtasan ng bata sakay ng istasyon. Nang kumpleto na ang paghahanda, nagsimula ang crew sa landing module ng Versta 1, na nakahanda para sa kanilang pagbabalik sa Earth. Gayunpaman, sa panahon ng paglulunsad, ang isang kritikal na sistema ay nag-overheat, na pinamunuan ng hindi gumaganang sistema ng paglamig ng module. Sa isang matapang na hakbang, pinili ni Gavin na i-disconnecta ang mga tangke ng gasolina mula sa loob ng Versta, isang mapanganib na sugal upang maiwasan ang sakuna. Sa kabila ng mga protesta ni Hana sa delikadong katangian ng kanyang desisyon, sadyang tinanggap ni Gavin ang panganib. Hindi makayanan ng pag-iisip na mawala si Gavin, gumawa ng mapagpasyang aksyon si Hana,
na hinarangan ang kanyang pag-access sa module. Sa susunod na sandali, ang shuttle ay sumabog sa isang mapang wasak na pagsabog. Sinuportahan ni Dmitry ang desisyon ni Hana, iginiit na ang kanyang mga aksyon ay nagligtas sa lahat ng kanilang buhay. Sa kabaligtaran, si Gavin ay nagpahayag ng matinding pagkabigo kay Hana, na sinisisi siya dahil sa pagkaakit sa mga tao sa Earth ng oxygen at mga pagkakataong mabuhay. Sa paglipas ng panahon, ipinagtapat ni Hana kay Gavin ang tungkol sa kanyang misyon. Siya ay dapat na magpadala ng isang laboratorio na may mga inakultura ng algae sa Earth gamit ang walang kontrol na cargo shuttle Icarus. Iminumungkahi ni Gavin na baguhin ang module para maghatid ng mga tao. Sa kabila ng mataas na panganib, sumasang-ayon sila na dapat nilang subukang iligtas ang sangkatauhan. Sa gabi, nakikipagbuno si Hana sa insomnia, abala sa nalalapit na mapanganib na misyon. Habang naglalakbay siya sa istasyon para pakalmahin ang kanyang mga iniisip, sinusuri niya ang hindi gumaganang cooling system at natuklasan niya ang mga palatandaan ng sabotahe. Agad na bumagsak ang mga hinala kay Dmitry, at humingi ng paliwanag si Hana. Sinisikap ni Dmitry na bigyang katwiran ang kanyang sarili, na binanggit ang isang simpleng pagnanais na mabuhay. Hindi niya nakayanan na maulit ang sinapit ng kanyang anak sa misyon. Inutusan ni Hana si Dmitry na ikarga ang mga inakultura ng algae sakay ng Icarus at samahan sila sa Earth. Nakangiting sinabi ni Dmitry na sadyang itinago ni Hana ang impormasyon tungkol sa isa pang shuttle mula sa lahat, na iginiit na normal ang pagmamalasakit sa sarili niyang kaligtasan. Nananatiling determinado si Hana sa kanyang determinasyon na iligtas ang mga tao sa bunker. Hinihimok siya ni Dmitry na tanungin kung bakit ang mga korporasyon ay biglang nangangailangan ng nakakain na algae. Ibinunyag niya na alam ng management ang kanyang pananaliksik sa loob ng maraming taon, ngunit pinili niyang ipadala si Hana sa kalawakan lamang sa sandaling ito. Pinaghihinalaan ni Dmitry na ang korporasyon ay may alam sa paparating na pahayag, ngunit pinigil ang impormasyon upang maiwasan ang pagbabahagi ng mga bunker sa pangkalahatang populasyon. Sa tingin mo ba ay ibibigay nila sa iyo ang kanilang algae kung ito ay kabaligtaran? Nakipag-ugnayan ng crew sa isang kinatawan mula sa Nibra para simulan ang rescue mission. Hiniling ni Hana na makipag-usap sa pamunuan ng militar, na binibigyang diin na sila lang ang maaaring mag-isyo ng mga utos. Ang kinatawan ay nag-aatubili na isiwalat na walang mga sundalo sa bunker. Kasunod ng paglipat ng mga miyembro ng pamilya ng korporasyon sa kanlungan, nanatili ang militar sa kontaminadong zona. Nawasak ang paniniwala ni Hana nang mapagtanto niya ang kawalan ng mga sundalo at kinukwestiyon ang kanyang pangako sa pagliligtas sa buhay ng mga piling tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinasaalang-alang niya ang kanyang sariling kapakanan at ang kinabukasan ng kanyang anak, na humahantong sa alitan kay Gavin, at naganap ang isang mainit na pagtatalo. Si Hana, sa isang sandali ng emosyonal na kaguluhan, ay inakusahan si Gavin na wala sa ugnayan sa mga pangangailangan ng mga karaniwang tao, dahil sa kanyang mayamang background. Pinaghihinalaan niya na sadyang itinalaga si Gavin sa isang protektadong istasyon upang maiwasan ang mga kahihinatnan ng pandaigdigang sakuna. Nasiraan ng loob sa kanyang mga salita, tahimik na umalis si Gavin. Iniwan si Hana na makipagbuno sa kanyang mga iniisip. Nag-iisa sa kanyang cabin, sinubukan ni Hana na tanggalin ang isang chip na sumisimbolo sa kanyang abang pinagmulan at mga taon ng serbisyo sa isang hindi etikal na korporasyon. Sa isang mahalagang sandali, pinamunuan ni Gavin at pinasimulan ang paglulunsad ng Icarus, na hinihikayat si Hana na ito ang tamang hakbang ng pagkilos at hinihimok siyang huwag lumaban. Kasama si Dmitry, at ubilis silang sumunod sa kanya papunta sa shuttle. Gayunpaman, sa huling sandali, tumanggi si Hana na magpatuloy sa misyon at itinigil ang paglulunsad ng module. Si Gavin, na natupok ng galit at desperasyon, ay gumawa ng matinding mga hakbang. Sinadya, tinapos niya ang kanyang sariling buhay, umaasang mapipilitan sina Hana at Dmitry na magpatuloy sa Earth. Sa pagkakataong ito, hindi na iligtas ni Hana ang kanyang minamahal, at dapat siyang magpaalam sa kanyang walang buhay na katawan habang ito ay lumilipad sa kalawakan. Lingid sa kaalaman ni Gavin, inasahan ni Dmitry ang ganoong marahas na hakbang at gumawa ng isang pandaraya, na sinasabing 3 tao ang kinakailangan upang mapanatili ang suporta sa buhay sa ship. Ang estratehikong kathan na ito ay inilaan upang hadlangan ng anumang mga pagtatangka ni Gavin na saktan ang kanyang sarili.
Sa katotohanan, sina Hana at Dmitri ay nagtataglay ng kakayahan na mapanatili ang buhay sa istasyon ng mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, ipinanganak ni Hana ang isang malusog na babae na pinangalanan niyang Button bilang pag-alala sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Kasama si Dmitri, nililinang nila ang isang kapaligirang nagpapalaki na puno ng pangangalaga at atensyon sa paligid ng batang babae. Sa kabila ng mga nakakulong na kondisyon ng istasyon ng kalawakan, pinamamahalaan nilang bigyan si Button ng isang masayang pagkabata. Isang gabi, hindi sinasadyang na-activate ni Button ang isang lumang radyo at nakakuha ng signal mula sa isang bata sa Earth. Ang bata ay naghahatid ng balita na ang ilang grupo ng mga tao ay matagumpay na nakatiis at ngayon ay naninirahan sa mga protektadong kampo na matatagpuan sa isang lugar sa loob ng timog na mga rehiyon ng planeta. Mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod natin mga video, at mag-iwan ng like para matulungan ang aking channel. Salamat sa panonood.